Kalunos-lunos ang sinapit na isang batang babae na pinatay at hinihinalang ginahasa ng trolley driver sa Camarines Sur. Nakatutok si Nico Wahe. Sa mga litrato na lang makikita ng pamilya ng 10 taong gulang na si Juris ang matatamis niyang ngiti. Natagpuan kasi siyang patay, walang saplot pang ibaba at basag ang bungo sa masukal na bahagi ng Barangay Tanawan, Lupi, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, isinama ng kanyang lola si Juris sa pagtitinda ng gulay kahapon. Yung victim is allegedly, she was went missing nung umaga. And then nag-seek ng assistance yung lola niya sa mga barangay officials para maghanap sa kanya. Dito na raw sila nakakuha ng kopya ng CCTV kung saan nakitang kasama ni Juris ang isang driver ng trolley sa lugar na ayon sa pamilya ay madalas nilang kunin para gawing driver kapag nagtitinda sila. Nang komprontahin, todo tanggi ito. Pero hindi nagtagal ay umamin din daw at itinuro kung saan dinala ang bata. Doon namin na-find out na may dugo yung ulo ng bata na parang pinukpok ng some hard object. And then sinabi naman ng suspect na pinukpok daw niya ito ng bato. Inaalam pa ng pulisya kung pinagsamantalahan ng biktima. Bagamat sasampahan daw nila ang suspect ng reklamong rape with homicide. Wala pang pahayag ang suspect at pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Pinaplansya ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang magiging legal team at mga hakbang bago ang pagbabalik niya sa pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court sa Setyembre. Para sa latest sa The Netherlands, nakatutok live si Marie Zumali. Evan, ako na Morgan muli mula rito sa The Hague, The Netherlands. Kahinahunan nga sa gitna ng mga kilos protesta. Magmula rito sa The Hague hanggang dyan sa Pilipinas ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga taga-suporta habang pinaplano pa o isinasapinal yung plano na legal na hakbang na isasagawa ng kanilang kampo para sa kinakaharap na reklamong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte sa Criminal o International Criminal Court. Nagtipon-tipon kahapon sa International Gay Monument sa Lon Van Regan and Gorbachev dito sa The Hague, The Netherlands, ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang bahagi ng Europe. Isang araw yan matapos ang kanyang first appearance sa pre-trial hearing sa International Criminal Court o ICC. Pinangunahan ang protesta ni Attorney Harry Roque at Senador Robin Hood Padilla. Sa ngayon, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Pero sabi ni Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging counsel ni Duterte. Mag-aanunsyo na po ang grupo. No? Bukas po may magpupulong kami. I have confirmed kung sino yung lead counsel. And the only one na na-recognize ang hukuman is Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming permiso to enter the detention facility. No? But nagkausap kami ni Attorney Hoffman at nag-aantay pa rin kami. Batay sa website ng law firm ni Kaufman, naging prosecutor siya ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at International Criminal Court sa The Hague. Sabi ni Roque, pinaplano nilang questionin ang jurisdiksyon ng ICC bago pa ang nakatakdang susunod na hearing sa September 23. Naghahanda na kami ni VP Sara isang taon nang nakakalipas. Okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So meron kaming contingency for everything that has happened. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing para malaman kung may sapat na ebidensya na nagpapakitang may substantial grounds na nagawa ng suspect ang mga akusasyon. Batay sa arrest warrant ng ICC kay Duterte, may reasonable grounds para paniwala ang responsable si Duterte bilang indirect co-perpetrator para sa crimes against humanity si dating Pangulong Duterte. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 6,000 ang napatay noong gyera kontra droga ni Duterte. Ayon sa Commission on Human Rights, umabot yan sa 27,000. Mahigit 8,000 naman sa tala ng United Nations High Commissioner for Human Rights. Sa reklamong pinahaharap kay Duterte sa ICC pre-trial chamber, ang isinama lang ay yung di bababa sa 24 na napatay mula 2016 hanggang 2019 noong war on drugs ng Administrasyong Duterte.
at di bababa sa 19 na napatay noong 2011 hanggang 2016 sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Ayon sa isa sa 5 Pilipinong ICC-accredited lawyer na si Attorney Joel Ruiz Butuyan, hindi layunin sa ICC trial na patunayan ang lahat ng pagpatay. Kailangan lang anyang maipakita ng prosekusyon kung naging systematic at ginawang polisiya ang pagpatay bilang solusyon sa iligal na droga at kung magkakaugnay ang mga patayan. Widespread and systematic papakita yon. Magpresent taho sila ng mga sample incidents that will prove na talagang ginawang pulisiya yung pagpatay bilang solusyon sa illegal drugs. Yung prosecutor po ibibigay kay former President Duterte yung ebidensyang gagamitin laban sa kanya sa trial. Malaking pribilehiyo sa kanya kasi sa atin dito sa Pilipinas walang ganon. Yung prosecutor, napaka-fair ho yung mangyayaring trial. Sabi ni Roque, hindi siya alis ng the Netherlands nang hindi kasama si dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lang daw ang nabigyan ng permiso na makadalo sa dating Pangulo. Sa tingin daw ni Roque, hindi maganda ang kalusugan ni Duterte. Sabi naman ni BP Sara, ang tatay niya kasi hindi talaga napapatingin sa doktor, no? Pero mukha namang okay siya, bagamat alam natin na yung appearance niya sa hukuman, ako bilang isang naging spokes niya, mukhang mahina. At napapansin ko rin yung pananalita niya mukhang nagka-crack yung kanyang boses, no? At mukhang hard of hearing din, no? Dahil may ilang mga pagkakataon na pinaulit niya yung tanong. Iva, nakatakdangang magpulong ngayong araw si Attorney Harry Roque, Vice President Sara Duterte at iba pang bahagi ng kanyang kampo para isapinal ang magiging listahan ng legal team ng dating Pangulo. Samantala, ang buong pamilya Duterte naman daw dyan sa Pilipinas ay hinihintay na lamang ang kanilang Schengen visa para sila ay makarating din dito sa The Hague at mabisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte lalo't kaarawan na niya sa March 28. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa'yo, Evan. Maraming salamat, Marie Zumali. Babala mga kapuso at sensitibo po ang susunod naming ibabalita. Patay ang isang babaeng may kondisyon sa pag-iisip matapos magulungan ng truck sa Bulan, Sorsogon. Nakatutok si Jonathan Andal. Dapat talaga hindi may flagman, ha? Nagulat ang mga taga-barangay San Ramon sa Bulan, Sorsogon nang makita ang isang babae sa kalunos-lunos nitong sinapit matapos magulungan ng dump truck kahapon. Dumating ang mga rescuer pero dead on arrival na siya sa ospital. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, nakahinto noon sa construction site ang dump truck habang nagpapahinga ang driver. Di niya umano na malayan na pumunta sa ilalim ng truck ang biktima na ayon sa PNP ay may kondisyon sa pag-iisip. Naglalaro, parang may kinuha at naglalaro doon sa ilalim ng dump truck. Nung umandar na po siya at hindi nga napansin ito, yun nga po, nagulungan ng gulong ito. Sabi ng pulisya, sumuko sa kanila ang truck driver matapos ang insidente. Nakapag-usap na raw ang driver at ang pamilya ng biktima at nagkasundo ang dalawang panig dahil wala raw may gusto ng nangyari. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. From pambansang ginoo to pambansang entrepreneur si David Licauco. Busy rin siya sa kanyang mga showbiz ganap kasama ang GMA Pictures movie na Samahan ng Mga Makasalanan. Yang chika ni Lars Santiago. Bagamat busy sa opening ng bagong branch ng kanyang restaurant sa Clark, Pampanga, binigyan pa rin ng kapusong aktor na si David Licauco ng oras ang mga dumating niyang fans. Magkaiba raw ang David na pambansang ginoo at pambansang entrepreneur. When you're in business, you have to be super creative in a way na for you to get there, you have to be super focused. Obviously, kapag pambansang ginoo ka nga, dapat like you're super friendly, you're super accommodating to everybody. Ganda pa na Santa Cristo, no? Next naman na ipopromote niya ang movie na ang Samahan ng Mga Makasalanan sa ilalim ng GMA Pictures kung saan kasama niya sina Sanya Lopez, Joel Torre, Buboy Villar, Betong Sumaya at iba pang between. Sobrang na-enjoy daw ni David ang kanilang shooting na ginawa sa Vegan Ilocos Sur. It was challenging for me at the start because, di ba, pari nga. And kapag pari ka, medyo tahimik ka lang, di ba? But as an actor, how do I make it still exciting?
dahil pareho sila ng line of business ng aktor na si Joel Torre na kasama niya sa pelikula na pag-usapan din nila ang tungkol sa restaurant business. Wala pang plano si David para sa summer dahil kadarating lang niya noong nakaraang linggo mula sa 2 weeks na bakasyon sa Australia. Really fun. Had the best time of my life, really, in Australia. Nag-beach, nag-dinner, the different restaurants. Hinatid ko yung kapatid ko kasi mag-school na siya doon. Nag-jogging pa rin, nag-workout pa din. Nag-nature trip kasi maraming mga parks doon na magaganda. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Sa prayer rally sa Maynila para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinwestiyon at binatikos ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia ang mga paratang kay Duterte at ang pagdala sa kanya sa ICC. Nakatutok si Jonathan Andal. Gusto ko nga ba? Simple lang kayang gustuhan na. Hindi private kami, kikipatay na utangin mo siya dito. Naglabas ng sama ng loob ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang video message kagabi sa prayer rally ng Duterte supporters sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Maghangyo ko sa inyo. Di tabundang ato di siya bubalik. Mayon tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Walang awat. Kinwestiyon ni Avancenia ang siyam na akusasyon laban kay Duterte, sabay git na hindi siya kailanman bumaril ng tao. Asa man ang 9? Wala magayon niya magkiti siguro ng 9 na gina-accuse siya. Wala mo na siya ni trigger o pusil, maski isa. Matatandaang sa Quad Committee hearing ng Kamara noong Nobyembre, mismong si Duterte ang umaming may mga pinatay siya. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa ospital. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. May video message din ang bunso ng dating Pangulo na si Veronica Kitty Duterte. May video message din si Davao City Mayor Baste Duterte. Hiling daw niyang makauwi na ang ama sa birthday ng dating Pangulo sa March 28. Nagpadala rin ng video message si Vice President Sara Duterte na nagkwento ng naging pag-uusap nila ng ama sa The Hague. Nasa rally rin si Senator Bongo na di napigilang maiyak. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yun? 6 na buwan ang pag-aantay niya. Nanggagalaiti naman si Senator Bato de la Rosa. Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Tama! Huwag niyo akong lukuhin! Tama! Commitment sa Interpol! Ikinuwento rin ni Bato na sinubukan niyang pigilang lumipad ang piloto ng eroplano ni Duterte pa Netherlands. Inilahad din niya kung bakit hindi siya kasama sa Hong Kong bago inaresto si Duterte. Merong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingbong Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko hahabol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Dumalo rin sa pagtitipon ng senatorial candidates ng PDP laban na pinamumunuan ng dating Pangulo. May pagtitipon rin kagabi ang mga Duterte supporter sa General Santos City at parang Maguindanao del Norte. Nagdaos din ng prayer rallies sa iba't ibang lugar sa Cebu at Tagbilaran, Bohol. May pagtitipon din sa Iligan City at sa Coronadal City, South Cotabato, Santiago, Isabela at Tugigaraw, Cagayan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok,
24 oras. 57 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy sa pag-iikot ang senatorial candidates. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nakipag-usap si Attorney Angelo de Alban sa mga pamilya ng mga may neurodevelopmental disabilities. Nakiusap si Senador Bongo na ipagdasal si dating Pangulong Duterte. Sinabi niya yan sa pagdiriwang ng Araw ng Davao na dinaluhan din ni Philip Salvador. Social Services at Kabuhayan ang tinalakay ni Leody de Guzman sa Cavite. Tinalakay ni Kiko Pangilinan ang kahalagahan ng food security at agrikultura. Si Ariel Querubin iginiit ang pagpapalakas sa maritime defense. Isinusulong ni Benher Abalos ang special housing package para sa mga OFW. Si Bam Aquino ayuda sa maliliit na negosyo kapag mahal ang bilihin ang isinulong. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. May Shavos. Kwento pa ni Minho, paborito niya raw ang hot weather ng Pilipinas. Tonight, magpapakilig si Minho sa kanyang solo concert at dapat abangan ang special song sa kanyang encore. Want to know more about bamboos? Perfect dyan ang upcoming 26th Bamboo Training Seminar Learn and Earn from Bamboo Experts sa Sabado, March 22. Tatalakayin ang benefits ng kawayan at mga paraan sa tamang pagpapalaki at pag-ani nito. Learn that and more sa Carolina Bamboo Garden in Antipolo.